Kailan ilalabas ni Inday Sara ang video dahil nga patuloy ang in aid of election o pangbababoy ng gobyerno ni Bangag dyan sa Kongreso. Pilit siyang sinisira ng Quad Committee kasi desperado na nga yung mga jutang Ginemes na huwad na hukom dyan sa Kongreso. Dahil ito nga po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng Bangag na gobyerno. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom yung mga jutang Ginemes dyan. Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobo nga eh. Meron bumulong sa atin na ilalabas na daw ni Inday yung kanyang video. So ang tanong, kailan? Kailan ilalabas ni Inday Sara ang video dahil nga patuloy ang in aid of election o pangbababoy ng gobyerno ni Bangag dyan sa Kongreso. So the same story na ang purpose ng kanilang hearing ay para sirain talaga yung mga Duterte. Hindi talaga nila masisira yung Duterte, mga palangga, kasi only the President Duterte, historically, ang may pinakamataas na rating, like 88% ang kanyang rating since nung umalis siya o bago siya bumaba. Talaga namang bonggang-bongga pa rin ang kanyang alindog. Kaya naman ngayon ay pilit siyang Kate Wazon, pilit siyang sinisira ng Quad Committee kasi desperado na nga yung mga jutang Ginemes na huwad na hukom dyan sa Kongreso. Dahil ito nga po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng Bangag na gobyerno. So ngayon, yan ang the reason why bakit desperado na to mga to. Wala na silang ibang pinag-uusapan dyan sa Quad Committee kung bakit sirain at makipagsabuatan silang lahat sa Bangag na gobyerno. Imagine nyo, according nga kay Spokes Harry Roque, shout out kay Spokes Harry Roque, na isa sa pilit at kanyang wife na si Miss Myla ay talaga namang gustong ikulong ng mga buwaka ng Ginemes dyan sa Quad Committee, mga huwad na hukom. Sabi nga ni Spokes Harry Roque, yung mga inilalabas nila sa media na mga testimonya ng mga dinukot nilang mga preso o mga pinakawalan nila, pinalaya, katulad ni Espinosa, katulad ni Garma, na ginagawang pang istorya na kesyo may relasyon may relasyon kay, di ba si Akop, parang sinasabi niya na pinapaamin niya si Garma na, na may relasyon kay Duterte, Pangulong Duterte. Alam mo, hindi naman cheap ang taste ni Pangulong Duterte. Di ba? Yes, Trollbuster, I'm good. I'm very, very good. Actually, nakapag-manicure na nga ako eh. O, di ba? Sobrang productive ang araw natin today. O, di ba? Nakapagliwaliw ako, nakapag-shopping dollar ako for my rampa. Anyway, yes. Now, this Garma issue na to sa Quad Committee niyan, sabi nga ni Spokes Harry, echo ko lang, mga kababayan, yung mga testimonya na ginawa ng mga preso ng mga nakakulong na pinadukot ng Quad Committee o huwad na hukom, na umaakto silang hukom, ay hindi po yan ibig sabihin ay totoo. Which is, you all know, the media ay gamit na gamit ng Bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola. Majority of the media binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba ang pinakaunang-unang expose ko na pinaayos ka agad yung kitchen dyan sa Malacanang, pinaayos ka agad ang Malacanang, binigyan ng special treatment yung mga media na yan at binibigyan ng, meron pa silang I forgot the name, sa Quezon City na binibigyan sila ng every Saturday pag nagmi-meeting sila ng 20,000 pesos na payola. So, definitely, yung iulat ng media, kasiraan ng Pangulong Duterte, kasiraan ng mga kritiko like me, like Atty. Harry,
Of course, the Duterte family. So sabi ni Spokes Harry, hindi porket kung anong sinasabi ng mga kriminal o ng mga kriminal o mga bilanggo na dinukot o pinalabas ng bangag ng gobyernong ito, yun na yung totoo. Which is yan ngayon na nakikita ninyo mga palangga. Yung mga kalawang grupo, sila Castro, sila Ontiveros, sila Raul, ayan, basta yung mga makakaliwang grupo na yan. Ang sinasabi nila na ito ay dapat i-present sa ICC yung mga testimonya. Unang-una, mga palangga, hindi na po tayo miyembro ng ICC dahil kumalas na ang Pangulong Duterte dyan. So nakita nyo kung gaano kayo linlangin ang mga Jotang Ginemes. At tama ang isang abogadong magaling na si Harry Roque na yung mga testimonya dyan dapat ang mga piskalya, ang mga piskal o yung mga prosecutor o yung mga hukom natin ay hindi ka basta-basta sasabak dyan nang wala kang certain number of years or X number of years para maging bihasa, para magsalansan sa rules of evidence o sa mga testimonya. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom yung mga Jotang Ginemes dyan. Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobo nga eh. Wala ngang mga alam. Tignan mo, ang iba sa kanila, artistang bold star o sexy star. Okay? Wala naman tayong problema sa bold star. Pero yung letter P at saka F, hindi maibigkas. P and F, hindi maibigkas ng Jotang Ginemes na Fernandez. Itong si Paduano, di ba? Itong si Ako, itong si, di ba nakikita mo, mas mukha pa silang mangchuchukchak, mas mukha pa silang mandurobo sa inaakusahan nila. Sino ba tong mga hinayupak na to na ang pakiramdam nila sila ay hukom? Sila ay kasabwat ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag kasi sila ay binigyan ng malaking budget para gawin ito in preparation sa 2025 election. Tama ba na yan na lang, dapat dyan tayo maniwala sa mga inayupak na yan? Hindi po sila hukom. Sabi ko nga, in the past, kung ganyan pala, na ang tingin nila sila ay mga huwad na hukom, kaysa nagbabayad ang gobyerno, ang taong bayan sa Supreme Court, sa lahat ng korte ng Pilipinas, pagbuburahin na lang natin yan, i-abolish na lang natin yung mga Korte Suprema sa buong mundo, okay? Lahat ng korte, wala na tayo. Huwag na kayo mag-practice ng abogasya. Right? Huwag na kayong mag-aral ng abogasya, mga palangga. Dahil pwede ka naman pala manglitis kung ikaw ay dati ka lang bold star na hindi mo mabigkas ang P at saka F. At kung ikaw ay dating rebelding makakaliwa, okay? At ikaw ay ikaw ay pastor na dumidila-dila, ay pwede ka nang pwede ka lang manglitis. So definitely, since last year, sinabi ko sa inyo, ang intention ng bangag na Jotang Ginemes na gobyernong ito ay pasirain o wakasan ang Duterte administration. Pero hindi yan mangyayari dahil sooner, pag nilabas ni Inday Sara ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanya, then baka nga hindi naabuti ng Pasko si Kuting. Kasi ang dami na talagang galit. Even men and women in uniform. Yung iba dyan, nakikiramdam na lang. So ngayon, mga kababayan, dahil ang gobyerno natin ngayon ay desperado na to stay in power. Wala po silang pakialam. Bakit? Inuubos nga nila yung pera nila. Wala nga silang pakialam na magsinungaling sa 5,500 ghost project nila sa flood control. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila dyan, ulitin natin, yung kanilang saga patungkol sa Pogo. Si Marcos Jr. po at si Lisa Tanas, silang dalawang mag-asawa at ang pamilya nila at si Tambaluslos, ang promotor at punot dulo ng Pogo.
dahil sila ang nakikinabang. Recently, may nakita akong posting. Okay? Sorry, may nag-send sa akin. Oh. Ito na, ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya, mga kababayan, ay tungkol sa pogo-pogo na yan. Alright? Ang sabi nga ni Kuting dyan, di ba? Nung kanyang, ano tawag dito? What call it? State of the Nation Address. O mula ngayon, wawakasan na natin ang pogo, wala ng pogo. Yung pala, ito, pinalitan ng, ito galing to kay SAS. Okay? Ito, pinalitan ng mga gaming operation online. Tapos meron pa silang, nakikita ko yung ganyan sa casino lang eh. Okay? Dito sa Amerika, wala ko nakikita ganyan. Alright? Ito. Ayan pala, ino-advertise na pala yan nila dyan. Alright? Ayan o, mga online gaming. Imagine nyo kung paano naaapektuhan. Ayan, Okada o. Oh, yan. Okada bribery.